2024, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Padre, pwede ba ako mag-commercial sandali? Anong ko-commercial yun? Kasi nung isang araw, kasama ko itong mga to dahil nag-present ako. Ang Public Relations Society of the Philippines. Ayan. Today, ang start ng kanilang PR Congress, bro. Kaya yung mga PR professionals... we wish you luck. Sa totoo lang po. Ano to? Sandali. Sa Manila Hotel Tent City. May Tent City pala sa Manila Hotel. Starting gusto ko kasi mangyari dyan sa... magsasalita akong konti speaker doon, pare. Ang simple lang i-present ko. Tutorial dapat dyan. Ang tutorial ko, number 1, ma-flash ako sa PowerPoint. Nakikita nyo itong pulang chaleco na ganito, huwag kayong magsusuot ng ganyan. Bad op. Nagkaroon lang po. 2, press release, huwag kayong magsusulat ng ganito. And 3, huwag masyadong maangas. It is actually a discipline. Yes. Yeah, PR work. PR work is really... Kasi po, nagkaroon ng masamang reputation. Kasi yung mga PR, ang nangyari sa kanila, advocates, tagapagtakip ng mga kalokohan nangyayari. Whereas, ang original po na purpose niyang discipline na yan is to inform the public na parang nawawala yon. Yung sense na yon ng linya na yan, ng discipline na yan, is to inform. Inform and educate. And educate. Kasama yun, magtakip. Oo. Halimbawa, yung magtakip, sobrang magtakip. Totoo. Doon nangyari yan Tylenol. Yan, mga ganon. Nagkalasunan. Ang ginawa ng PR noon, full disclosure. Yes. Johnson ito Johnson. Nangyari sa pabrika, meron nangyari aksidente. Ni-recall nila. Ni-recall. Kanilang mga produkto. Hindi pinagtakpan. Naintindihan ng publiko, na-inform ang publiko, ay hindi pala sinadya and everything. Nawala yung issue. Yung mga ganong klase. Importante yun. At ngayon po, dahil sa social media, iba na ngayon ang marketing. Dati ang marketing umaasa sa advertising. Ito mga fake news eh. May nabasa ako libro, pare, The Rise of PR, The Fall of Advertising. Yes. Okay? Doon sa claim ng libro na yon, ni-rank ng mga executives kung ano-ano mga department nila. Ang importante, alam mo sa huling-huli? Oo. Legal. Puro gasto siya, wala mangyayari dyan. Alam mo sino number 1? PR. Communications eh. You communicate. PR. Ganyan po. Ganyan naka-importante ngayon. Ang isang example na binigay doon, 0, not a single cent spent by Starbucks on advertising. Puro And it is the most successful brand in the world today. Walang advertising yan. 0 advertising. Paano silang nakilala? Communications. PR po. Communication. Your product is your advertisement. Oo, yun na yun. Your product is your advertisement. Basta maganda ang produkto mo. So, good luck sa PRSP. 31st National PR Congress. Kailangan mabago yung tingin ng publiko eh. Ang ganda ng kanilang slogan. Journey. Sino ba presidente ngayon? Si Norman, si Andy Saracho. Si Andy. Kapatid ng aking classmate dati sa Malaya. Dati nasa business day tayo, nasa tapat sila. Ni Joel Saracho. Si Joel. Artista na ngayon. Artista? Sabi ni Joel, alalayan mo na lang yung kapatid ko. Ako bahala sa kapatid. Artistahin. Hindi, siya yung presidente. Kaya presidente lang. At saka si Norman Agatep, anak ni Charlie. Kapatid ni Monique. At ni Monique, golfer kagad ang naisip. Siyempre, katunggali natin yan sa golfer. Kailangan mabigyan mo sila ng totoong ng communication skill, etc. Gusto kailangan mabago yung kultura. Real talk ako pag nandun. Real talk. Karambola. Kasi may masamang na-evolve yan sa masamang kultura. Yun ang hindi ko... Although maraming respectable figures. Ang gagaling in yan. The discipline. Yes. Kagaya ngayon, isang grupo, ang ginagawa nila ngayon, nag-ano sila tungkol dun sa, media platform, kung ano-ano yung mga fake news, etc. and everything. O kaya misrepresentation. Hindi, ganito lang na sabihin mo. Huwag nyo lang gagayain yung PCO, okay na kayo eh.
Meron yata ang guest sa PCO, darating yata. Darating si Cesar. Si Cesar, oo. Wag lang kayo magsisinungaling, okay na kayo. Si Cesar Chavez. Yung mga magic na sleight of Sleight of hand. Sleight of hand. Kawawa Yung naman bilis ng kamay. Gawa naman si Cesar Pero ano kasi nga, I'm sure 20 million Pag pumunta ka kilos. sa PRSP ngayon, puro bata. Andun. He's trying. Sila, Maganda yun. si bata Cesar, he's trying to put put to order yung mga branches ng units ng PCO. Yung mga kalokohan Kailangan dyan. niya ayusin din. Ang daming ano dun. Ang namimiss ko sa PR, nung bagong pasok ko nun sa PR, si paring LP Cuna. Wala na siya. Ay, namatay LP na si- malayo pa lang, naririnig mo na. Dahil napaka-colorful nung link. Ano yan? Wala na. Charlie Agatep. Charlie Agatep. Max Edralin. Max Edralin. Wala Manong Max. Wala Manong na Max. si Manong. Yan. Yung mga ganun. Ito po, marapit na raw pong maamendahan ang agricultural tarification law. Uy. Yang agricultural tarification law, yan yung inamendahan naman para magkaroon ng rice tarification law. Okay? Yang agricultural goods tarification law, 1996. Tapos, nung panahon ni President Duterte, nagkaroon ng rice tarification. Ngayon, inaabendahan yung rice tarification. Pero ang inamend na lang yung mother law na agricultural tarification law. Okay? Okay. Sabi po ng report po ni Senator Cynthia Villar, parin Jonah, nagkatugma na raw sa bicameral ang kanilang version. Inadapt ng House yung version ng Senate. Okay. Okay. Ano po mangyayari dyan? Well, marami dyang... ako kinakabahan ako pag yung version ng Senate ang ano. Kasi doon naglalabi yung mga rice importers. Okay? Ang mangyayari po ngayon daw, ang gobyerno may authority na naman mag-import ng bigas on its own. Parin Jonat. Pero hindi pwedeng gamitin ng NFA. Paano kaya mangyayari yun? Sino ang So you are going to body that can import rice? Directly, the government itself, hindi na private sector. Dati kasi po, maski gobyerno ang Under nag-negotiate. the rice tarification. Oo, kailangan ipasa sa private sector. Pero ngayon, ang gobyerno pwede nang mag-import. Sinong gagamitin kung hindi NFA? PTIC. You can use other units. But that is a very, very cumbersome operation. Malabo. Malabo yan. Why don't you just amend the NFA operations kung gusto ninyo? Hindi, yun ang nasusunod, yun daw ang mangyayari Because sa Congress. NFA still maintains warehouses, etc. Kasi sila pa rin ang butigero ng gobyerno. Oo. Ang Okay. NFA. Sila pa rin ang tagabili, kamo. Sila pa rin eh. So paano gagawin ninyo dyan? Kung hindi niyo isasama dun sa workout ng importation. Nagkaroon po kasi ng mga, hindi magkatugmang sa House at saka sa Senate. Ang mangyayari, yung Senate version ng... I-adapt nila? Oo. Ha? Ano yan? Medyo wala na naman yan. It is a reform effort that it's bound to fail. Just like the rice tarification program. Except the NFA. Mali. So meron daw importing authority. Ito pa, yung Secretary of Agriculture, meron na pong magkakaroon na ng power. Ha? At on his own, he can buy and sell rice stocks held by the government. Ayan. Not the NFA. Except the NFA. Yung stocks na yun, maaring binili sa local farmers, maraming in-import, pero hawak ng gobyerno. Hawak ng gobyerno. Sa ngayon po, ang ating stock, ayon sa NFA, 5 days. Yung kakainin natin sa 5 araw, yun lang hawak natin na stock. Hawak ng NFA, ng government. Ng government. Yung mga nasa private, kumbaga, nasa private sector tayo umaasa ngayon. Pag panahon po ng crisis or what, maasahan mo ba yung private sector na mag-sacrifice? Hindi, di ba? Siyempre, profit na nasa isip niyan eh. So, kung panahon ngayon ng crisis, merong malaking-malaki, sana wag mangyari, na nangyaring calamity. Ang hawak ng gobyerno, 5 days 5 days lang.
Hindi ba nakakakaba yun? After that, gutom na tao. Magkakagulo na sa Pag hindi, ang mangyayari po niya, pag nagkagulong gano'n, hawak ng private sector yung bigas, tataas ang presyo niya. Crisis eh. Even if you give the Secretary of Agriculture the power, The power, to purchase, useless yan. Kasi hindi mo hawak eh. At napagkayarian na lang po nila yan at i-present na yan sa presidente. Anak ko. I hope the President will be will remand it back to the Congress. Just to take a second look at it. Kasi pumayag yung lower house na. bakit nyo inwinawala ang kapangyarihan ng gobyerno through the NFA? Yun Because na nga it's already institutionalized. Ano po yan? Yan yung... Yun yung tikabalanse mo eh. Ang bigas, hindi lang yan. Survival po yan. Matter of life or death. Okay, ganyan yan. So kung ganyan yung commodity na yan, it's a political commodity. Yeah, it's a weapon. It's a weapon. Pwedeng gamitin. At isinang-alang-alang nyo sa mga Private sector na ang kanilang motivation ay profit. Hindi lang yun. The private sector, aside from the profit, may also be swayed by political inclinations. Ano ibig mo sabihin yan, ha? Teka, ha? Hindi, kung ako pinakamalaking importer, May mga hawak ko. may mga hawak akong ano. Yung pong kasi rice tarification, pinaglalaban ng mga farm sectors ngayon. Okay? Yung isang issue pa dyan, yung kinikita sa tariff, Oo. nangyayari yan, imbes na papunta sa balik sa rice sector, rice producing, sa rice production, ang nangyayari po, napupunta sa National Yes. Treasury. General Fund. Sa General Fund. Yun, paano nilang i-address? Yan, another issue yan. Kasi tinamaan ang mga rice farmers, whether they admit it or not, our lawmakers. Tinamaan ng rice farmers dito. Completely. Okay? Marami na nga po umayaw na magtanim eh. Ngayon, bumabalik na sila dahil nagno-normalize. Pero ang nangyari, because of the binaba ng NEDA, yung tariff to 15% from, ilan ba yan? 35. 20% yung tinanggal. Bumagsak po ang presyo ng palay. Ang bagsak 5 to 7 pesos per kilo. Alam naman natin kaya in-institutionalize yung NFA precisely because we want to have a long-term sustainable solution to our rice or grains. Rice and corn yan eh. Rice and corn, grains issue. Kasi these are highly politicized issues. Tapos ganyan, tatanggalan mo ang gobyerno to participate in ensuring stability in the market. You just leave it to the market forces. Market forces. Mahirap yun. Even if you give it to the Secretary of Agriculture. May hawak daw ang NFA na stocks, pero 5 araw lang. Ayun. Paano ngayon yan? How can you Isang influence the matindi-tinding market? bagyo lang, ubos yun. How can you influence the market for that purpose? Hindi nga. Si Chabillar yung head nung ano eh. Siya yung... so, ang nangiral daw version, yung version ng Senate. We will try po, no? Na kumuha ng kopya ng version ng Senado at himayin natin niya. Kasi importante sa atin lahat yan, bigas. Ngayon, may sinasabi naman sila, pare, yung ASF, nangangako na naman ang Department of Agriculture. Talaga raw sa December. Talaga na. Pexman. Talaga na yan. Sa December daw, magsisimula na bumili na ata ng vaccine eh. Bigay nyo na kasi sa gusto nyo. 10,000 doses yung existing. Hindi pa ata nagagamit yun. Ito po sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines. Ito yung karamihan dito, yung mga small piggeries, yung mga wala pa Backyard, 100. mga backyard. Kinakabahan daw sila, natataas na naman ang presyo ng pork. At magiging sanhi na naman yan para to encourage more importation. Tama ba yung ganung kaba? Wala ata sa hugis yung... ang farm gate daw po ngayon ng pork nasa
Wala. Baka daw tumaas yan hanggang 400. Dahil ano na bare months na, malapit na ang ano. Hindi, tsaka yung takot sa ASF. Yun, takot sa ASF. Malaking ano yun, malaking push yun. Yung takot sa ASF. Yan. Para daw po isolve yan, maaring magkaroon na naman ng measures for importation. Yan. Hindi, free na nga kayo mag-import eh. Araw-araw. Pwede nga kayo mag-import araw-araw kung gusto nyo. Hindi, pero meron ka pa rin, kukuha ka pa rin ng import permits. Di ba? Yung mga requirements ninyo na nandito na yan sa tingin ko eh. Parang rice. The requirements up to December for mga pork requirements natin, already here yan. Ilabas nyo na kasi yung mga ano nyo, In-import. in-import ninyo. Tapos, nagsalita na naman ng FFF. Si Raul Montemayor, como babaledictorian ka. National Manager ng FFF. Yun po yung FFF, Federation of Free Farmers. Overkill. Daw yung puro importation ang sinasabi ng ating mga minamahal at magigiting na government officials. Overkill. Kasi daw, nagsisimula na ng harvest. Yan, another issue. So, ngayon ang timing nung pagbaba ng Executive Order 62. Ang sinasabi nila, October, magsisimula ng bumaba. Natural, kasi mag-harvest na ng domestic. Sino ba niloloko nitong mga government official na to? Magsisimula ng bumaba yan by October. Mag-harvest na. Mag-harvest na talagang bababayan. Hindi po dahil doon sa Executive Order 62 yung pagbaba na yun. Okay? So, ang sinasabi ng FFF, overkill yung mga statement na yan na bababa na. As a matter of fact, you are killing the farmers already. Dahil nga, diyan sa nga sinasabi. Bumaba na nga ang farm gate price ng palay by 5 to 7 pesos. Papatayin nyo na sila. Okay. So, ngayon, ang pinag-uusapan nyo, puro ano pa raw? Puro importation pa rin. Okay. Thank you. Sabi nila. Pero nagsalita naman ngayon daw ang Canned Sardines Association. Papatas. Hindi rin sila magtataas ng presyo. Ano kaya mangyayari doon? Babawasan na lang yung laman ng lata. Oo. Basically, ganun. Actually, ganun na nangyayari ngayon. Shrinkflation. Hindi nila tataasan yung presyo, pero Babawasan na. Papasok na tayo doon sa nangyari dyan sa mga sa tingi. Aha. Yung maliliit lang. Sachet. We are getting back into a sachet economy. Aha. So, yun daw po mga canned sardines manufacturers. Sabi ng DTI, inuutusan sila to volunteer a price freeze. Hindi na voluntary yun pag inuutusan. Inutusan mo Out of the goodness of your heart. Di ba? Freeze nyo. Sumulat pa kayo. Sinulatan daw sila ng DTI. Pwede ba kayo mag-volunteer ng price freeze? Tawagin nyo na lang sila. Paano naging voluntary yun? Sinulatan mo. Hindi voluntary yun. Mabira. Tawagin nyo na lang. Di ba, gusto ko lang po ipakita sa inyo, paano manloko Yung DTI. This is a lesson to DPR. Actually, okay. Mabuti binanggit mo. Hindi ba? Nandun ako sa... Sinulatan mo yung association, palalabasin mo na volunteer sila ng price freeze. Pero sa'yo nanggaling yun. Paano naging volunteer? Maglulukuhan kayo. Nakausap ko yung XPR ni dating sekretary. Ni Chalex? Ni Chalex sa DTI. Wala na siya? Wala na siya. Di ba? Bakit ganun pa rin ang technique? Itong PR, sabi ko, Market. may palpak. Bubuti hindi mo nakilala. Pero actually, makikilala mo if you go around Ang sabi niya, pinaglalaban namin kay SEC na dapat ang numero unong advocacy mo is protection of the consuming public. Kaya tama yung ginagawa doon yung mga nag-i-scale kayo doon sa palengke. Tapos yan na nga, yung
mga presyo, pinag-voluntary, Wala naman silang ginagawa eh. hindi, ang dapat trabaho ng DTI sana, investment, yung magpasok ng Yan, isa yan. more of yung At saka para bumaba foreign yung direct presyo, investments. hindi ka kailangan pumunta ng palengke. Oo. Yun, showmanship para sa akin. Yung Ang kailangan gumawa ka ng mga programa paano ma-improve ang logistics, Ayun. yung warehousing, ang paano pumasok ang investment dyan. Kausapin mo kasi yung hindi, mga yung PR manufacturer. nag-glaze yung mata, hindi niya naintindihan yun eh. Hindi niya naintindihan. Ang alam lang niya, yung Yun ang nilalagay sinasabi ng mga ko. timbangan sa palengke. Bumaba na ang quality ng discipline. Showmanship nga eh. Tinignan ko siya, Ang wow. Bumaba sa showmanship din natin. which we have always been advocating, dapat ang gawin, kausapin mo yung mga producers. Oo. Kausapin mo sila. Yung magkatotohanan kayo. Ano Hindi, ba talaga? tumatakas yung DTI sa increase in prices of basic goods. Sinasabi nila, turf yan ng agriculture. Wala. Huwag kayong magpasahan. Hindi may nangyayari pong trade issues dito. Malaki. Malaki. ang trade Yung manipulation ng price, trade yan. Okay? Malaki, Hindi malaki. yan, Consumer affairs pati kayo eh. Mas madali kasi magsuot ng chaleco at maglagay ng timbangan. Hindi, halimbawa, yan tungkol dyan sa yung tungkol doon sa sinasabi ni Parang Conrad na Voluntary. di tawagin mo na lang yung mga, kilala mo naman Hindi, kung sino sinulatan yung mga, lang. Bakit tatawagin pa? Too much effort. Sulatan mo na lang. Hindi, tawagin mo sila para masabi, ano ba talaga ang problema natin? Bakit hindi natin maintain na ganito ang mga presyo natin? Tsaka work. What is Ito the... tuloy nangyari. Yung po mga, alam niyo yung sardinas, kaya namin pinag-uusapan, pagkain po yan ng Natin. mga kamukha naming. Mga timawa, kagaya natin. Bonoan bangus. Yan. Bonoan Yan. bangus. Okay? Dahil kailangan nila mag-volunteer ng price freeze, humihingi sila ngayon ng dialogue with DTI. Kasi baka pag hindi sila nag-volunteer, tirahin sila. Tirahin sila. Anong klaseng voluntary price freeze yun na galing sa DTI? Ha? Nakita nyo na gaano ka... Para nga naman mabango ang DTI. Kita mo, pati sardines nagbo-volunteer. Yan. Salamat po, Acting Like Trade Secretary Cristina Roque. Unsustainable yan, yung volunteerism. Baka Pagdating sa mga ganyan. Hindi hindi unified sustainable. approach to, para. Di ba nakuha yung unified approach nila? Baka i-present sa Sa PR price Congress yan ngayong araw at bukas. Na Successful successful PR. successful, sustainable, voluntarism, voluntary. Sustainable volunteerism in price adjustments. Hirap nito, pare. So, nagsasalita po yung mga sa baboy naman. Sinasabi nila sa agriculture, tagal naman nung vaccine. Sana madaliin na natin yan. Okay. Maraming nagbubuyo rito. Pag-usapan daw natin yung gold. Ewan ko ba nakang-i-issue? Gold. Mamaya, pag-usapan namin yan. Sige. Kung ano man yung Pero sinasabi yung may gold. oras pa naman tayo kasi Ayan, pwede. may mga lumabas sa social media. Saan napunta yung pera? Teka muna, yung Nagbenta ng Anong gold. tungkol? benta ng What is the context? Okay, yung ang central bank nagbenta ng ating kasi lahat Ginto, po dapat gold. under the law. Yes. Lahat ng gold production natin kailangan ibenta sa central bank. Pero may mga loko diyan ini-smuggle yan out of the country. Yes. As a matter of fact, 92%. Ang Ang production out. out. Okay. Pero dapat hawak yan ng central bank kasi nagiging part yan ng ating international Reserves. reserves. Okay. Para saan yung international reserves? Iyan po, kumbaga, comfort level Natin. na mga traders, credit, Tayo mismo. na kapag ano man mangyari, kaya natin bayaran. Yung mga inaangkat natin. Yung mga inaangkat natin. So, ang laging sukatan niyan, pang ilang buwang importation ang ating... Ang hawak mo. Ang hawak natin, reserve. Reserves. Ganyan. Habang mas mataas yung Reserves mo. reserves mo, kaya mo magbayad ng kahit na gaano ka daming import, mas komportable yung nagbebenta sa atin. Kasi may mga Solid tayo. credit line yan eh. LC, letter of Yes. credit na sinasabi sa financial system. It's a matter of trust. Tataas yung trust na yon kung mataas ang ating Gold international reserve. reserves. Kasama dyan sa international reserve, yung gold. Ngayon, ang BSP, nagbenta ng gold.
Ang daming lumabas. Naku, saan napunta yung pera? Mga gano'n na intriga. Trust level ng tao. Yan. Mamaya pag-uusapan namin yan. 9:21. 9:29 na pala. Oo. Na umaga karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Okay, yung mga gumagawa na intriga dyan tungkol doon sa pagbenta ng gold ng Central Bank. Talaga pong nagbebenta ang Central Bank. Depende sa presyo ng gold. Ginagawa yan. Ginagawa yan. All central banks do that. They manage their Tumaas international ang presyo research. ng gold. Take advantage. Yan. Yan yung sinatawag nilang management ng GI. More or less, nasa 10%, 9%, 11%. Diyan lumalaro yung porsyento ng gold reserve natin sa ating gross international reserve. Kasi ganito, pag hindi nagbenta ng gold ang Central Bank, di natabunan na ng gold dyan. Hindi, tsaka hindi Pag lang. mula pa nung simula, lahat ng gold, itatago lang. Kailangan na natin ng Fort Knox. Hindi, tsaka hindi lang yon. You have to take advantage of the volatility of prices Yun na. Kasi, Strategic. pwedeng ano yan Trading yan trading, pababang. wala pong kaso yun. Wala. Yung gumagawa ng intriga dyan. At Walang kaso yan. Yung, saan daw napunta yung pera? Hindi sa naging international, naging cash. napunta sa GIR. Kasi yung napansin nyo, yung huling report tumaas yung GIR, part of it, result po nung pagbenta ng gold. Klaro na ba yan? Ang binentang gold, 25 metric tons lang. And then ang proceeds, 9%, mahigit 9% pa rin ang ating GIR ay gold. ang proceeds, Parang wala pang 1% kasi yung binenta. 60 million per ton ngayon $60 million per ton. Dati Dati, ibenta na lang lahat. so, So, ibig mo sabihin, yung 40 nag-smuggle ng gold out of the country, tumitiba. ang tumitiba sila. Ang taas ng presyo. Kaya ng gold pala ngayon. may mga nagkapatayan sa mining. Yes, mining industry. Nung Ngayon, kamakailan may Meron, nagpatayan sa mining dyan sa Mindanao. yung proceeds na yan, $1.5 billion is just 1.4% of our international reserves. Okay. So, wala yan. It's there. The cash is there. Walang anomalya. It's part of our international Malinaw na ba yan? Kasi hindi, may mga lumabas na kung ano-ano. na gumagawa ng intriga, tinitira itong si Governor. Parang yung ginagawa kay dating PNP chief. Chief Benji Acorda. Ano ba talaga istorya dyan? Sabi po kasi nila, eto daw yung protector. Si dating PNP chief. Acorda. Benjamin Acorda Jr. Okay? Retired na po yan. So sabi niya, hindi ko ginawa, hindi ako tumanggap ng pera sa Pogo kahit kailan. My conscience is clear. Okay? Kasi yung photo, pinalabas ni Risa, Oo. na ewan ko kung saan niya nakuha yun, kasama ata yung kapatid ni Michael Yang. Yes. Si Tony Lim. Ang problema ko doon sa photo na yun, naka-full uniform. Which means it was a gathering. Merong medalya, parang gala pa. Oo. It was, Naka-full uniform si Acorda. it was a reception gathering. Sa loob-loob ko naman, napakatangan general na to. Kung yan pa. Kung Nakapag-diskusyon meron ng gagawa na krimen at gagawin, naka-full uniform. Hindi ba? Yung photo, At saka bakit ka magpapa-photo? yung photo na yun, it was in a Chamber of Commerce of Cagayan de Oro na meeting. Oo. Paano? Sige nga. Pinalalabas na ngayon na yun, na siya yung protector. Yan. Na sinasabi ni Villanueva na Wala naman. na chismis. Na-chismis lang. Ah. Naglabas nga yung Council of Chiefs signed by
chairman De De Villa. Villa Na? dapat bawiin ni Villanueva yun after all Hindi, sinabi. nag-apologize na. Kaya nga eh. O di tapos na. Nag-apologize na siya. Dapat tapos na yan. Kasi ba't ka gumagawa ng intriga? Para Oo. ka namang social media. Kaya nga eh. Kailangan mapunta Sa social headline. media lang yung intrigahan. Oo. Gawin ninyo yung trabaho ninyo na talagang totoong Meron daw po mga nag-executive session. Etong si Go Huaping. Alice Guo. Si dating Bamban Mayor. Go Huaping nga. executive session na. Executive session. At doon may sinabi daw na pangalan. At hindi sinasabi sa atin ni Model kung sino yun. Ayan. Sila lang may hawak ng sekreto. May nagsasabi rito, baka tayo daw may piniproteksyonan eh. 24 police chiefs. Masasabi ko lang, huwag nyo naman kaming gawing akorda. Oo. Huwag nyo naman kaming gawing ganon. Tinichismis nyo na wala sa lugar. Ito balita ko, si Acorda, ilalagay sa isang sensitive Position. position. Kasi, Because of his record. yan, magandang track Magandang record, track record sa PNP. Mga kapwa niya, General Police, hanga sa kanya, respetado yan. Character. Tapos isa pa, medyo malapit sa Marcos, kasi Ilocano. Oo. So, na-chismis, eto na. Eto na. Pakitin natin to. Eto na ilalagay po. Delikado tayo dyan. Baka masira yung racket Ano, ibig natin. sabihin, itong mga senador nagpapagamit o kasama sa... Maaring hindi nila alam. Oo. Diyos ko naman. Kasi kung ano naman i-feed mo dyan, ilalabas Oo, nila. ilalabas. Hindi nila. Nagkataon na yung Tony Lim ang kanilang pinupuntirya. Di naghahanap sila ng... Tapos So dahil daw may sinabi si Alice Go doon sa executive session, humihingi yung mga senador, isa pa. Isa pang executive. Parang beer, ha? Parang San Miguel beer. Isa pa nga. Yeah. session na yan. Hindi, umahabol. Okay. May isa pa nga. Oo. Sige. Nakakulong tong... Kung ano-ano sasabihin nito dahil nakakulong yan, para makakuha ng concession. Siyempre. Ngayon, bine-verify ba yung kanyang mga claim? Baka kung sino-sino idawit niyan. Mamaya, katabi ninyo yung mga iba dyan. O, patay kayo. Magkakasigawan na naman kayo dyan Magkakasigawan kayo sa dyan. Senado. Oo. Yan. Tapos umamin daw yung mga incorporators na binayaran lang sila para pumayag. gamitin yung kanilang pangalan. Yan. So, sino yung gumagamit sa inyo? Sino yung enabler nyo? Yan. Yun daw yung sikretong binigay ni Ali. Alice. Sino kaya yon? Anong pangalan? Kasi matagal na sinasabi yan eh. Lahat ng operation ng sindikato, north of the Pasig, merong isang outstanding figure Okay. na hindi nababanggit sa anumang hearing. Except sa mga chismis-chismis, ano lang. Ito yung sinasabi ko sa iyo, pare, binaril sa Surigao. Ang isang barangay chairman, binaril mining town diyan sa Surigao. Minimina dyan, ginto, gold. Iba-iba. Yeah, iba-iba. Marami. Pero maraming gold dyan. Ang buong Pilipinas, gold eh. Oo, mineralized country tayo eh. Marami tayo. Ilang trillion ang estimated na proven reserve. Proven reserve Ng iba-ibang tayo, klase minerals. Sinasayang nga natin dahil wala tayong active na effort para... Kasi makakasira sa kalikasan yan. Yan ang sinabi. Oo, yun. Kaya masisira sa kalikasan. So magtiis tayo ng gutom. Yan. Ganun ba ang dapat na gawin? Yan bang tamang stewardship, management ng ating mga resources? Di ba? Titiisin na lang natin para lang, ganun. Parang hindi tama yun, ha? Para huwag masirang kalikasan, maprotektahan ng indigenous people, Yan. mga ganyan. No? Alin? Yan, kaya anti-mining. Hindi, tsaka kumita na lang kayo sa flood control. Ayun. So, ayos na raw ang ERC ngayon dahil yung acting... Ano ba ito? Tanggal na ba? Hindi. Hindi, OIC lang. 60 days ba o 90 days? Suspension. Si officer in charge, former USEC ng Justice,
Jesse Hermogenes Andres. Yes. Jess, ba? Ano siya, he's still with the Department of Justice. I understand. So he was just put there, OIC. Bakit justice, hindi energy? Ang pinag-uusapan kasi dyan are the contracts. So, kailangan na lawyer. Kailangan ng lawyer at the same Pero kailangan lawyer, naiintindihan mo yung energy sector. Oh, yes. So, out of the blue, from justice, dadaling ka dyan. Baka, Nagtataka ako doon. baka meron silang gustong hanapin. May mission. May mission. Yeah. Ano nangyayari dyan? Ano yung mission? Impossible? Yeah. O Possible. possible? Unified approach ba o disunified approach? It is supposed to be an effort to focus on certain issues. Teka, malaman yan. Like what? What is Temporary. what is the nature of this provisional authority? Kasi maraming issue ngayon sa energy. Marami. Alam na natin kinukulang tayo sa power. So maraming kaso na yung ERC parang may quasi-judicial function yan. Yes. Okay. Kaya naintindihan ko na dapat lawyer. Okay. Pero kailangan lawyer na may naiintindihan sa energy sector. Okay. Ngayon, maraming na kaso na napupunta sa ERC. Halimbawa, rate increase. Halimbawa, ngayon yung mga cooperative na ihirapan niya. Kausap ko yung National Electrification. What's his name? Almeda. Ano ba, Noni? Nani Almeda. Administrator Almeda. Inimbita ko nga pare. Sabi niya, pag meron akong timing, sige. Kasi all over the Philippines, yan ang problema. Yung mga electric cooperatives natin, ang may hawak niyan NEA, National Electrification Administration. Ngayon, maraming kaso. Okay? So, ibig sabihin, ang ating energy sector, kumbaga, maraming kaguluhan nangyayari. Dahil nga may shortage ng power. Okay? Tapos, yung mga interest, political interest, ganyan. Labanan. So, inimbita ko siya. Isa pa yung issue, yung mga poste na alam mo. Na Paano ifa-fund ng mga cooperative siya? Sakit ng ulo niya daw yan. relocate. Oo, gusto kitang maimbita rito, papayag daw siya. Pagkatapos nun, meron pang balita, ang Meralco, gusto makipag-tie up with these cooperatives na namumroblema. At para magkaroon, kumbaga, that's one way for Meralco to extend its reach. Its franchise nila. May tie up with the franchise area. Cooperatives. Di ba? May problema dyan Ang ERC ba walang kinalaman doon? Meron. Definitely. Ayun. Tapos ngayon, meron pang sinasabi, yung geothermal power. Naglalabas ng mga bagong perks, incentives ang government. Sino mamimigay niyan? Di ba Department of Energy? Or BOI? Well, eventually, it will be, kung saan sila magre-register. Kasi meron registration process naman yan. And then, of course, meron incentives. Equivalent to almost half of their drilling and exploration expenses. Sasagutin po ng government. Wow! Matagal na kasi yung geothermal volcanic area tayo Marami talaga tayong yung geothermal po yung steam. Yung heat sa ilalim ng lupa and they will produce steam. Yung steam na yon magpapatakbo ng turbina and then magiging energy siya. So, but will it be reliable base load capacity? It is. Kasi yun ang, actually sa akin naman, yun sanang maasikaso ng Department of Energy, bro. Yung talagang, kaso kasi yung energy mix natin, we have to go towards base load. Hindi, wala pa nga mechanics kasi. Kumbaga, hindi natin inatupag yung geothermal. Puro solar, puro pero mayroon, wind. Actually, there is an existing program po. Matagal na yung panahon pa ni FM.
Kaya nga nauso yung ano eh. Nabigyan, yan, makban, yung mga TV, mga ganon. TV, bakban. Yun tungkol Nasa sa avoidance na yan eh. Negros Talaga. Oriental. So, Yung pa binanggit mo. you will know kung sino yung mga naglalako tungkol dyan, kung sino yung mga may hawak ngayon. At saka sino yung nag-apply for purposes of drilling in possible geothermal areas. Malaki po kasi ang investment to Yes. prove The- na sustainable yung reserves. Yung Yung geothermal doon. So magastos. Unlike, let's say, hindi mo na kailangan ng research or halimbawa, magtayo ka ng solar. Solar, wind. Mga ganon. Kailangan mo lang lagyan yung para payagan ka dyan na dyan mo itayo sa farm. Farm o sa lake, sa lawa. Okay. So ito ang pinag-uusapan daw po ngayon. Gaano katagal yan, Jonat, bago ma-realize? All you have to do is to take a look at the existing identified na naman yung mga possible geothermal areas. So yung mga, there is new technology regarding the rehab and of all the existing areas. Marami naman yun. Kasi hindi naman lahat yun na nagagamit at this point. So Hindi, para magtayo ng geothermal plant. Para ding 6-7 years din ata. it takes time. Yan, Ang importante dyan is how you are going to harvest the Pero mas existing one. exciting yung geothermal kasi sinasabi ngayon nuclear. Yes. Meron na nuclear din. There is an effort for nuclear. As a matter of fact, gusto nga ni... Kasi ang lahat ng attention ng Department of Energy nandoon sa renewables. Ito yung meron tayong asset, meron tayong natural asset. Natural asset na meron tayong geothermal. Nag-walk back na sila. Ay, US ang pinakamalakas dyan sa Yes. geothermal. Nag-walk at saka New Zealand. Tayo rin. New Zealand. I think number 3 tayo or 4 nag-walk back na sila as far as our energy mix is concerned. Si Secretary Lutiles already said that they are now open to coal. Coal. Well, you mentioned coal. Kasama ko. Yeah. Kasama ko lang Hindi si tayo Paring, makakakuha ng financing doon. bakit? Dahil, Ayaw na ng mga international banks. well, basta Finance coal. high-performance coal plant, pwede. Kaya nung sa Panay, kinuwento sa akin ni Josal Dariaga, ang ganda daw, malinis. It can There's no coexist such with the thing as community. clean coal. Clean coal daw. No, May there's no such thing. So, wina-work out nila ngayon yan. It's a PR creation na clean coal. The world is going back to certain, they're walking back on certain... Ang argument kasi nila, ganito pare, bakit pinagdidiskitahan yung energy sector na malaking contribution sa society? Whereas, ang malaking factor ng tawag nito, yung carbon, nanggagaling sa agriculture. Meron ba ganyan thinking ngayon? Yung Paris Accord, Oo. actually, merong malaking portion doon to reform the agriculture sector. Halimbawa, alam mo ba yun ang gagaling sa mga baka? Yung utot ng baka. Oh, methane. Methane ba yun? Yan, nakaka-contribute yan. Parang 40% ata. Uy, nako-convert yan, sabi ni Rene Pamintuan sa akin. Hindi, pero pag nasa atmosphere na yun. Wala na yun. You have to capture it from the source. Pagkatapos yung practice natin na binubungkal natin yung lupa, yung mga organisms that retain the carbon in the soil, nakakawala yung mga carbon, mapupunta sa atmosphere. Okay. So malaking kinalaman ng agriculture. So ang bagong thinking ngayon, bakit pinagdidiskatahan yung energy na kailangan to help people get out of poverty. Ganon din naman yung agriculture. Pero pwedeng baguhin yung mga technique ng ating agriculture. Ang agriculture din naman, kailangan din natin. Kailangan para din natin kumain. yun. If you talk to the to the group of 77, which is the developing countries group, hindi that's part of the class divide. Yung mga developed countries, they've already done all kasi of sila, the mayaman damage na sila, in the world. sila unang So, sumira ayaw ng nilang mundo magamit sa atin. Sila yung unang... Hindi, halimbawa, yung the Amazon Forest. Yan. Oo. Tinatastas nila yan para
makapag-alaga ng baka. Oo. Ayaw ng mga... Ganun ang damage na ginagawa din naman nung... Kaya ngayon, meron tendency na maging plant-based ang ating pagkain eh. Hindi na meat-based. Masarap din yung sardinas-based. hindi. Mabigat Lalo yun. na pag bunuan bangus. Mabigat yun. Mabigat yun. Sarap yan, mabigat yun. Oy, may mga gusto maghanap buhay dyan, ang Grab Philippines. Gusto nila magdagdag ng 5,000 pa. Uy, Not partners ngayong Kapaskuhan. Christmas season. malakas ang demand, oh. Mataas ang 5,000 po yan, ha? So, nakikipag-usap na sila sa LTFRB. Done! Sabi ng LTFRB. Sigurado yan. Bilis ah. Hindi, sigurado yan. Malakas yung diba? Lalo na kung may kahalo sardinas ba. Hindi na bangus. Nangalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, ito Karambola sa Aliw Channel 23. At DWIC 882, eto na siya! O siya. Hindi na naka-jacket ngayon. Hindi, dala. Hindi, dala. Dala ba? Dala. Nakasukbit. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Santinor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola, karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.